nasa dulo kami ng Pilipinas, guys. Ito po, tapos ang dapat kami Phoenix. Wala po nga ilang bagyo. Alright, so what's up? Good morning sa inyong mga brod. So ano, hindi na tayo nakapag-vlog kagabi. So andito kami ngayon ni Bossing dito sa Saud Beach ngayon. So hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi sobrang bugbog na ako sa biyahe, guys. Straight na, let's say 14 hours. So yung mga unang hours ng pagdadrive namin ni Bossing kahapon, nagsasalitan kami ang kaso. Para mabilis at para hassle-free sa kanya, ako yung nag-drive madalas. So yun, bali ngayon, for today's video, as day 2 ng ating lakad, itutuloy na natin yung North Loop na sinasabi natin. So nakatapos na tayo ng one side dito sa may Pilipinas. So ngayon guys, dito naman tayo sa other side. So as of this moment, nandito tayo sa may gitna ng taas ng Pilipinas. So ngayon, for today's video, ubusin na natin yung dun sa may other side. And magsistay tayo sa La Union, guys, dun sa may malupit na beach dun. So yun guys, bali magre-ready lang kami ni Bossing ngayon. And then sisibat na kami. So another 7 hours of drive na naman yata. Pero this time, meron tayong magandang pahinga. Alright guys, let's go! Alright guys, so yun, no, take off na tayo ni Bossing. So dito kami ngayon sa may Saud Beach, as I've said kanina. So yun yung mga ganap dito guys. So ganda ng buhangin guys, as in white sand, solid. So ngayon, syempre bago tayo mag take off ulit, so number 1 technique is check mo muna yung sasakyan visually. And syempre mag check ka na lang is gago, ang dami sobra. Ay hindi, nakaside kasi yung sasakyan. Yun, ang dami sobra. Hindi, nakaside kasi. So pagka naglo-long ride kayo ng mga sasakyan nyo, please make sure na meron siyang langis at tubig. Kasi yan ang pinaka-importante sa sasakyan. Di bali nang maubusan ka ng krudo, wag lang ng langis at tubig. So yan ang number 1 technique. Magkakaroon ka ng live update sa engine and cooling system mo kung okay pa ba sila or hindi na. And after noon, pwede na kayo sumibat. Ng patrol, oh. Pati yun guys, ang pogi, oh. Nasa Sokmed din yun. Pogi, oh. XTRM siguro to. Okay guys, tara. So guys, no, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga Nissan Terrano natin, no. Di pa to umandar guys, as in. Pero tingnan nyo, di ko na-heater guys. Basic. Ewan ko kung anong meron dito sa mga TD27, pero di na sila kailangan ni heater guys, as in. Yun nga lang, pagka bagong start sila guys, ayan o, nanginginig lahat o. Putangin na sasakyan na to. Ayan o. Nanginginig lahat o. 4x4 ko nanginginig o. Bukas ka sa akin, magbabagi tayo bukas. Chillax lang kayo dyan guys. So baybayin nyo lang yung video. Alright, let's go guys. Okay, so it's time para ituloy na yung ating Northern Luzon Loop. And pupunta tayo ngayon dun sa well-known bridge ng Pagudpud, Ilocos, ang Patapat Bridge. And magpipicture-picture tayo doon. And before tayo pumunta doon guys, abangan nyo yung dalawang bagay dito sa ating video. So ang una is kung magkano ang total na kinaing diesel nitong ating sasakyan. And ang pangalawa is kung makakauwi ba to sa may Pampanga ng
safe and sound or magiging katulad ba nitong dalawang to na nasa lubong namin nagilan ni Bossing. Alright guys, so yan no, andito na tayo sa may Patapat Bridge. Tara ma, mag-picture tayo. Grabe guys, tingnan nyo. Woo! Tangina boy! Solid. Grabe guys, napakaganda talaga ng Pilipinas. So yun na nga no, nagkapicturan na nga kami dito ni Bossing. Pagkat isa itong core memory sa aming dalawa since hindi biro pumunta dito sa may Patapat Bridge. So minsan guys, kahit na yung sasakyan mo ay napaka-kondisyon na, talagang napakalayo mula sa sentro o sa may south ng Luzon itong Patapat Bridge. So guys no, umpisa pa lang yan. Marami-rami pa tayong pupuntahang tourist spot dito sa may other side ng Pilipinas. Since natapos na natin yesterday itong mahirap na part nitong biyahe na to, ang Vizcaya part. So yung doon guys, as I've said, halos industrial, mga bus, mga truck, yung mga dumadaan doon. So dito naman sa may other side ng Pilipinas, dito ang may pinakamaraming tourist spot at pinakamaraming MB100 na van. Okay guys, so yun, no, while nagta-travel tayo papunta ng Ilocos, bigla ako napansin yung mga van dito na MB100. Sobrang walang pumapansin ng ganun dun sa amin guys. As in, pag merong taong bumili ng ganun sa amin, parang tatawanan lang nila kasi nga hindi nila na-appreciate. Pero tignan nyo naman dito sa may bandang Ilocos Norte guys, ang daming MB100 dito na ginagamit pa ng mga tao. So natatawa nga ako kay Bossing to, yung nakakita ako ng MB100 na van. Okay, so tingnan nyo, may MB100 na naman oh. 1. Bilangin natin yung mga makikita natin. Oh, 2. Yan na boy, ang dami nila boy, tingnan mo. Sure. Tanidan. Hey man, MB100 man. So sa mga taga Ilocos na subscribers natin, paki-comment naman kung bakit talagang gustong-gusto nyo itong mga MB100 na to. So meron pa nga dito guys, ayun, tingnan nyo, ginawa niyang pickup po, pang farmland niya ginagamit. Meron ba? Asan? Diesel. Ayun, sige, diesel. Papa-diesel muna pala kami. So sa mga nagtatanong nung fuel consumption nitong si Tirano, hindi ko pa po ma-compute ng maayos since hindi pa po tapos yung biyahe natin. Pero so far from Pampanga to Apari, naka-isang full tank ako. And magpapa-full tank tayo ulit dito from Pagudpud, and tignan natin kung saan naabot. Bago tayo umalis dito sa may Pagudpud, puntahan pa natin itong last na tourist spot, ang Bangiwid Mills. Okay guys, so yan, nandito na kami sa may Bangiwid Mill. Tignan nyo, no vehicle entry, risk to get stuck in the sand. Kaso guys, syempre wow! Let's go! Yun o. Po, 150 po. Ito po, tapos ang dapo ka dito i-mix. Wala po nga ilang bagyo. Okay, so tara na no. Alis na tayo dito sa Pagudpud and magbiyahe na tayo papunta dito sa may Ilocos Norte. Ay hindi. Wala na tayo sa Ilocos Norte. No. No. So paalis na tayo ng Ilocos Norte pala. Ayan. Ilocos Sur dito. So yan. So yan guys, no, solid lang si Tirano, parang wala lang. Okay guys. So ano, bumili tayo ng tubig sa daan. Ayan. Bossing, masarap ba yung tubig dito sa may Lawag City? Sarap. Approve naman sa'yo, boss. Sarap. Pero ba't kulay brown nga, no? Oo. Yung sa Pangasinan, kulay
dito sa may Lawag City guys. Kulay brown. Okay guys, so dire-diretso lang yung biyahe natin, no? Let's go. Okay guys, so no, after ilang hours nga, andito na si Tirano guys. Ano, kain na tayo. So, ibig sabihin yan, ito yung legit na. Totoo. Tingnan natin yung legit. Ano flavor na sa'yo? Crab. Sa akin, longganisa daw. After namin magkain na dun sa may Irene's Empanada, sinubukan din namin ni Bossing itong sugarcane juice nila dito sa may mismong Calle Crisologo. Taste test, taste test. Totoo, masarap. And after that, okay guys, so yun, no? Tapos na kami mag-stroll dito sa may Bigan. Mag-iloko muna sa mga fans natin. So nakapamili kami ng konting suka. Pampatanggal daw ng cholesterol. Ano ba yun? Yung sukang Iloko. So meron na ba nakatikim sa inyo ng ganun guys? And kumain tayo ng empanada. Tapos meron tayong nabiling. Ano ba yung nabili natin, ma'am? Diabetes. Pakita mo nga yung diabetes. Panotcha. Yan o. Parang tayo ng lizard. Gagi, masarap yan sa kape, promise. So guys, no, yan na si Tirano. Woo! Ang ating mighty Tirano. Alright, let's go guys. Okay guys, so yun, time check, it's 3:41 na ng hapon. So we're heading to La Union na po. Yun na yung next na destination natin. So guys, no, nakakatuwa yung mga bundok dito guys, tingnan nyo. Nagda-drive ka parang nasa ka lang, nasa windows. Yung, uy, grabe yung tulay, ma'am, oh. Kita mo yung tulay? Dagat pa din ba kaya yan? Ay, hindi, ilog lang. Ayun, oh, ano ba yun? Lagbagan River. Lagben. Grabe, wow. Solid yung tulay dito, guys, oh. Oh, ha? Ah, yun yung naputol na tulay, oh. Oh, sige, kurakot pa, mga hayop kayo. Oh, putol yung tulay guys, oh. Oh, hindi pa tapos. Hindi, naputol yan. Basta ako nagsabi naputol yan. Hindi, joke lang. Alright, so yun guys, no. Isa pa palang dito. Tingnan nyo yung maps ni Bossing, oh. Kanina, nung papunta kami, ayun yung formation. Pero ngayon, oh, nakapababa din siya kasi heading south na nga naman na tayo. Ha! Ang galing, oh. Alright, so yun, nandito na kami sa may may zigzag na daw guys, ha. Na-drive muna ako. Let's go! Alright guys, so yun, no? Bali, time check tayo, it's 5:14 ng hapon. So, tingnan nyo naman yung sunset guys, oh. Solid. So guys, no, isa na namang araw yung naupod dahil lang sa pagbabiyahe natin. And nasa na tayo, ma'am? Pakita mo yung sa maps natin. Grabe, oh. Orange na orange. Ano na yan? Tingin. Saan na yan? Pagudin. Ilang kilometers pa bago tayo makarating? 38 kilometers. So yun guys, bali 38 kilometers na lang yung kailangan naming i-consume pa para makarating na kami dun sa may La Union. Ito na pala eh! Ito na pala eh! Ha? Sakto ka pala mag-vlog, bro, eh! Sa La Union na kami, guys. Alright! Let's go! Grabe guys, no.
Parang ako pa yata yung napapasuko sa biyahe nitong kumakatok na engine ni Terrano, guys. Normal pa ba yung ganito katibay na makina, guys? Grabe. Nasisira ba yung mga ganito? Okay guys, so yan no, dito na kami sa may La Union. Good morning po pala sa inyo lahat. Grabe yung alon dito guys. Grabe yung beach oh. Grabe yung beach, ang lakas ng alon. Solid. Ang lupit na breakfast with bossing naman yan. So yun guys no, bali nagtampisaw na lang kami ng konti ni bossing dito sa may dagat ng La Union. And didiretso na kami pasibat ng Baguio City. Okay guys, so yun no, dito na kami ni bossing ulit kay Terrano. So galing tayo dito sa may Full House Resort. Ayan. So ayan guys, titigop na kami ni bossing. Next stop natin, punta tayo ng Baguio. hey! So sasagad na natin yung trip na to guys. On the way tayo ngayon sa Baguio. So first stop bago tayo umalis, check out muna tayo, mag-check up muna tayo ng sasakyan. Alright. Ano? So unang-una dapat tubig. Ang ina, di na talaga nagbabawas ng kulat ng tubig ito si Terrano. Pwede ka nang ikulat pag uwi boy. Next, pag okay yung tubig, langis naman. Pero, anong langis? Ang importante dyan, at least nasa more than half. Next, fluids and all. Ang steering, para malambot pa naman. And then, ang importante lang naman ito, tsaka yung dun sa engine. Then next, start up tayo. So ipakita ko lang si Terrano mabilisan. Yan ang ating project 4x4. Alright. Siyempre, first start tayo after natin magpahinga since kahapon. And mag-AC na rin. Yun no. Wala nang heater yan boy. Siyempre AC. So, ilang oras pa dito ang biyahe mula? 1 hour and 30 minutes. 1 hour, 30 minutes lang? For 45 minutes. Okay. So, yun guys. Bali, update na lang. Pabiyahe na kami ni Bossing. Let's go! Okay, so for today's video, dadaan tayo dito sa may Nagilian Road. Isang alternative route papunta ng Baguio City. So, first time kong dumaan dito guys. And para siyang kalahating Canon na may lahing Marcos Highway ba. So, feeling ko mas safe dito. And kung galing din naman kayo sa may La Union, dito na kayo dumaan. Malamig. Grabe guys, tingnan nyo naman si Terrano boy, kahit saan pwedeng pwede. No, after natin sa Kapatagan, sa off-road, sa lahat. Pati pa naman sa Baguio, pasadong pasado. Ayan. So as Ramon Bautista says, pag yung kotse mo hindi kaya pumunta ng Baguio, sira yung kotse mo. Eh si Terrano guys oh, proudly presented, nakapunta ako ng Baguio guys. Solid yung hamog oh. Ano ba to? Ulap? So we're at the clouds guys. Ayun oh. Grabe. So guys no, tutuloy na kami sa biyahe namin. So solid lang si Terrano guys no. Kung ako sa inyo, bumili na kayo nito kasi hindi ako titigil mag-vlog ng mag-vlog sa mga Terrano na to hanggat hindi sila nagiging kasing mahal ng mga Toyota. Alright guys, tuloy na kami sa biyahe ni Bossing. Let's go.
Alright guys, so doon tayo galing kanina nung mahamog, no? So ito na si Tirano guys, so andito na tayo sa may taas. Solid lang. Wala na akong masabi sa kotse ko guys. Promise, napaka-reliable niya. Baguio, whatever lang sa kanya guys. Siyempre guys, since nandito na tayo sa Baguio, it's time para puntahan natin yung paborito namin ni Bossing na tinapay. Dito na kami sa may favorite namin ni Bossing na tinapay. You know, Victoria's, ano ba tawag yan? Victoria's Bakery. Ayun guys, no? Tara, let's go! So yan, no, after natin makapamili ng tinapay dito sa may Victoria's Bake Shop, so proceed naman tayo dito sa Camp John Hay. Dito tayo tatambay at dito natin ipipil yung lamig ng Baguio City. Alright guys, ayun no, dito kami ni Bossing ngayon sa may Camp John Hay. Kain ka na boss. So dito namin kakainin itong cream puff na binili namin dun sa may Victoria's, and dito na rin kami nag-lunch. Yung leftover namin dun sa may LU Tapsilog. Alright. Ito na nga guys, no, at inabot pa nga ng Valentine's Day itong aking pag-i-edit. So guys, no, medyo yan talaga ang number 1 na kalaban sa pagbablog, yung pag-i-edit, lalo na't marami-rami tayong mga ginagawa sa buhay at nag-aaral pa tayo at nagme-mekaniko at naggagalaw sa basta yon. So gusto ko na ring samantalahin yung pagkakataon na i-greet yung aking bossing ng happy Valentine's. Wala man akong naibigay na bulaklak sa iyo ngayon, pero alam ko naman sa pagdating ng panahon, hindi lang isang bulaklak ang kaya kong ibigay sa iyo. Kaya laking pasasalamat ko na lagi kang andyan at laging naghihintay lang, laging naniniwala sa kakayahan ko bilang kung ano man ang ginagawa ko ngayon. Ikaw ang number 1 na nagsusuporta sa akin. So bossing, happy Valentine's. Love ka ni Brod lagi. Ang Baguio ngayon, guys, promise. We decided na magpahinga na din muna dito sa may Camp John Hay para makapag-gain ulit ng lakas para sa another 3 hours na biyahe pauwi ng Pampanga. Nakakatuwa lang dahil while nagpapahinga tayo dito sa may Camp John Hay, merong nakakilala sa atin dito, no? Shoutout kila Boss Elijah Basti. Ayan. So nakita nila tayo dito sa may Baguio guys. Ayan, no? So shoutout nga pala kay Boss Elijah na nakakita sa atin dito sa may Camp John Hay. Big shoutout sa'yo boss. Sana mapakinang niyo yung coaching nililinisan niyo dyan. And next time tatambay tayo, magdadala ako ng auto ko na sedan para dyan tayo mag-spend tayo ng isang buong gabi boss. Magtatambay tayo dyan. Alright, let's go guys. Uwi na kami ni Bossing. Alright. So bago kami umuwi, as usual, namili muna si Bossing ng maipapasalubong sa mga dadatnan namin sa Pampanga. And after namin mamili, dumiretso na kami pababa and nagulat kami nang biglang so yun, nandito na tayo sa may uy, pwede na ulit magpa-picture. Abay, tara! Tayo bumaba! Gusto ko pagkatao mo! Gusto kita! Ay, ito pala! Ayun o, picture lang tayo, selfie lang tayo mabilis. Alright, let's go! Okay guys, so yun, no, dadaan tayo dito sa may bagong gawang tulay. Ay, tunnel. Ay, kahit ano, basta yun guys. Alright. So, dito. Yee! Sana may rolling shots si Darano dito, no? When I said every day is a Valentine's Day kay Bossing, ito yung ibig ko sabihin. Sa mga kasing edad ko dyan,
Bago kayo mag-settle down, hanap mo yung kayong kagaya nito. Thank you! Dapat doon ako eh. Kaya sa kabila? O, tingnan mo. Love you, ma'am. Mag-cream puff ka muna, ma'am. Ayan no, since Baguio na yung pinanggalingan natin, so I think meron naman na akong right para sabihin na makakauwi ako since kabisado ko naman na yung mga galawan dito. So ngayon, mag-compute tayo ng mga kilometrong tinakbo natin since sira nga yung panel gauge nitong si Terrano, so nag-rely lang tayo sa Google Maps guys. Ito, home to Apari, 511. Apari to Saud, 187. Tapos Saud to La Union, 294. La Union to Baguio, 62. Tapos pag pauwi, Baguio to pauwi, 173. 173. 1,227 kilometers tayo, guys. So grabe guys no, ibang level yung ginawa nating road trip ngayon. Putangin na guys, nasa dulo kami ng Pilipinas, guys. So yon, Philippines. Ito, Philippine Sea. Alright. Ito, si Terrano. 1,227 kilometers daw according kay Google Maps. So wala pa yung mga napasobra kami sa daan, yung mga nag-idle kami, yung mga inikutan namin na hindi naman kasama sa Google Maps. So i-average na natin na 1,300 yung tinakbo namin. So 1,000 lang naman yung ilalagay ko dyan sa title natin. So ngayon mag-compute na tayo ng fuel consumption ni Terrano. So yung unang alis namin dun sa may 511 kilometers, inubos ni Terrano yung isang buong full tank from Pampanga to Apari. And nagpagas pa ako ng another 500 pesos plus 1,000 pesos from Apari to Pagudpud since akala ko nga guys 30 minutes na biyahe lang, yun pala mga 4 na oras yung inubos namin ulit doon. Another 2,500 plus naman na isang full tank ulit from Pagudpud to pauwi ng Pampanga. Hindi na ako nagpagas nito guys. And sumay trip pa tayo sa Baguio as part ng pauwi natin sa Pampanga. So ang total na kinaing crudo ni Terrano is 118 liters. So kung i-divide natin yung kilometers nito para makuha yung kilometer per reading ni Terrano is 11 point something kilometers per liter yung fuel consumption niya. So 6,500 pesos yung conversion nun sa peso guys. So I think hindi na masama sa isang 30-year-old classic na SUV. So nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko, ang expect daw nila nakakainin kong diesel is nasa mga 10,000. So sa mga nakapag North Loop na rin dyan, baka meron kayong idea kung magkano yung kinain yung diesel, gas or whatever nun, paki-comment nyo naman dyan. Op, bago ko umalis, tatanong ko lang kung kinaya ng sasakyan ko na magbiyahe ng ganun ng kondisyon niya, kumakatok. Ano nga ba ang sisira sa mga ganitong klase ng sasakyan? Paki-comment nyo nga. Nako, yun, nag-hazard na guys. Alright. Guys, oh. While pauwi kami ni Bossing galing ng Apari, nagigilan tong dalawang to. Tingnan nyo. Naku, nakakaya naman. Ipapakita natin. Ano, on tow sila guys. Ford. Okay, so yun guys, no? Mukhang nasa Pampanga na nga kami guys. Ano? Makakabangga lang. Yung mga driver dito, ang daming pinapatunayan naman. Ayun o, banggaan na agad o. Hey man. Ayaw patalo. Aray ko po. Tabi nyo na yan. Traffic lang kayo. Nalasak. Lang. Love you.
And since natapos na natin yung ating 1,300 kilometers run na pwede kong tawagin sigurong Ironman Challenge para sa mga kapwa ko kargay dyan, baka naman gawin nyo din para masubukan nyo yung mga project nyo, ma-enjoy nyo and all. So ngayon ako ang gagawin ko, ite-testing ko si Tirano 2 weeks after nung North Loop namin. Dadalhin naman natin siya ngayon sa super hard trail. So guys, no, 4 na oras na trail to. So meron tayong mga kasamang kilalang tao. So abangan nyo yan next video guys. And see you on the next one. Dito na tayo sa may campsite, no? Let's go! Boss, pagkita ko muna ng CCTV, boss. Okay, ma. Direct Edward. Let's go.